Okay, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Brother Bill at isa po akong missionary, church planter po dito sa Tuktukan. At salamat sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin upang ako po ay makapasyal at makapahayag ng konting salita ng Diyos sa oras na ito. Hindi naman ako magtatagal. Pero gusto kong magbigay pansin tayo ng salita ng Diyos, mag-pray, at iabot natin sa Panginoon yung ating mga pangangailangan. Dahil alam natin, wala na naman tayong iba pang mapupuntahan kundi ang Panginoon. Amen? Amen. Ang tulong ng tao ay karaniwang palpak. Is that right? Yes. Pero ang tulong ng Panginoon, never na siya ay palpak. Amen? Amen. Alright, so, prayer muna, tapos magbabasa ako ng Bible, tapos bigyan ko ng konting saysay ang salita ng Diyos, at ilalagay ko sa buhay natin, application, isa sa buhay, tapos ipaubayan natin sa Panginoon ang resulta ng salita ng Diyos. Ang nais ko na ay ang salita ng Diyos ay mamunga ng pananampalataya sa iyong puso. At kung ikaw ay mananampalataya na at tunay na nagsisi at tumanggap na sa Panginoon, nawa lumago ang iyong pananampalataya at lumakad tayo na kapiling natin ng Diyos sa araw na ito. Amen? So, gusto kong maging blessing sa inyo sa salita ng Diyos. Alright, mag-pray muna tayo. Dakilang Diyos, salamat Lord sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang kami po ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Salamat Lord na kayo po ay nagbigay sa amin ng inyong mga salita at ito po ay hindi nanggaling sa tao sapagkat ang tao ay palaging palpak. Pero kayo, Panginoong Diyos, ang iyong mga salita ay never na pumapalpak. Sapagkat kayo, Diyos, ay puro at totoo at tapat at mapagmahal sa amin, Lord. At kami po ay makasalanan, nagkakamali, gumagawa ng mali, at paminsan ay pasaway, Panginoon. So, Lord, humihingi po kami ng kapatawaran, tulong, at grasya galing sa inyong trono, Panginoon, sa oras na ito, sa pag-aaral namin ng salita ng Diyos. Buksan po ninyo ang aming isip at ang aming puso, at kami po ay maging panatag sa inyo, Panginoon. Magbigay po kayo ng comfort sa mga nangangailangan ng comfort, tulong sa nangangailangan ng tulong, hilom sa nangangailangan ng hilom. Pero lahat po kami ay kailangan po namin ng lahat, Lord. Kami po ay nangangailangan ng tulong ninyo. So Lord, i-bless po ninyo ang inyong salita. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. And amen. Well, sa Genesis, ang unang aklat ng Bible, ang salita ng Diyos ay may dalawang bahagi. Merong lumang tipan, merong bagong tipan. Yung lumang tipan, of course, inaasahan ng pagdating ng Messiah o yung ipinangako ng Diyos na magliligtas ng sanlibutan. Yan ay ang Panginoong Jesucristo. Siya ay kasama ng Diyos mula pa sa simula at siya ay isinugo ng Ama upang mamatay, mailibing at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. At yung pinakaunang aklat ng Bible ay yung aklat ng Genesis. Kaya nga pinangalan nitong Genesis, ang ibig sabihin ng Genesis ay simula. So ang aklat ng Genesis ay nagtuturo kung ano ang simula ng lahat, maliban lang ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay walang simula at walang katapusan. At lahat tayo ay nilikha sa wangis o larawan ng Diyos. So kung baga, may layunin ng Diyos kung bakit niya pinairam tayo ng buhay. At yun dapat ang hanapin natin. Ano ang layunin ng Diyos para sa atin at paano tayo magpapasailalim sa plano ng Diyos.
So, definitely, kung tayo ay may buhay, ito ay hiram sa Diyos at isoli natin yung buhay natin sa Panginoon para siya ang mabigyan ng kaluwalhatian habang buhay tayo at sa kamatayan, siya pa rin ang mabigyan ng kaluwalhatian. Amen. So, ang Genesis chapter 3 ay naglalaman na kung paano bumagsak sa kasalanan si Adan at si Eva, kung paano ginamit ni Satanas ang isang ahas, at ito ay nagbigay ng mga salita na kontra sa salita ng Diyos, at sumang-ayon doon naman si Eva na loko siya ng isang ahas. At si Adan naman na hindi naman naloko, alam ni Adan ang kanyang ginawa na labag sa sinabi sa kanya ng Diyos sa Genesis chapter 2. Huwag kainin ang prutas na nanggagaling sa punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. At dahil doon sa kasalanan ng paglabag ni Eva at ni Adan sa utos ng Diyos, ay bumagsak ang sangkatauhan sa kasalanan. Kung bakit tayo nagkakasala at nagkakamali at gumagawa tayo ng kasalanan, ito ay dahil ang kasalanan ay likas sa tao. Likas po sa atin ang gumawa ng mali. Likas po sa atin ang gumawa ng kasalanan. Diba? Sinabi ng Diyos, umanan ka. Tayo bilang makasalanang tao, kakaliwa tayo. So, ganun talaga ang uri ng tao hanggat hindi tayo baguhin ng Diyos, ay palagi tayong sasaway sa Diyos. Yan nangangailangan tayo ng bagong kapanganakan, kumbaga. May pagkukulang yung unang kapanganakan. Yung isinilang ng laman ay laman, pero yung isinilang ng Espiritu ay Espiritu. So nangangailangan tayo ng bagong kapanganakan. Now sa Genesis chapter 3, bibigyan nating pansin ngayon yung verses number 22 hanggang verse 24. At ang laman nito ay yung pinalayas ng Diyos sila Adan at si Eva sa halamanan. Ang sabi ng Bible, sinabi ng Panginoong Diyos, tingnan ninyo, ang tao'y naging parang isa sa atin at nakakakilala ng mabuti at ng masama. At ngayon, baka iunat ng kanyang kamay at tumitas din ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. So yung pag-unat ng kamay ni Adan para makain niya yung prutas ng halaman ng buhay na walang hanggan o ng halaman ng buhay, ay magre-resulta ng kawalan ng kamatayan, pisikal, pero siya ay nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan. So hindi dinisenyo ng Diyos ang tao na mabuhay sa ilalim ng sumpa ng kasalanan. Dinisenyo tayo ng Diyos, sabi ng Bible, let us make man in our image after our likeness. Likhayin natin ang tao sa pamamagitan ng ating larawan o sa ating wangis upang ang tao ay magkaisa o sumama sa Diyos. May lakad ba tayo ng kapiling ng Diyos sa napapansin ko sa salita ng Diyos? Sometimes malayo tayo sa Diyos. Pero sa awa ng Diyos, gumawa ng paraan ng Panginoon para makapiling niya tayo. Para bigyan tayo ng pagkakataon na may tuwid ang mali sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya sa kanyang isinugo na anak ngayon, ang Panginoong Jesucristo. So, pinalayas ng Diyos ang tao. At hindi dinisenyo ng Diyos na ang tao ay pipitas sa punong kahoy ng buhay upang kumain at manatiling buhay habang siya ay nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan. So pinalayas ng Diyos si Adan. Ang sabi ng Bible sa verse 23, kaya't pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bungkalin ang lupaing pinagkunan sa kanya. At kanyang itinaboy ang lalaki. Bakit tinaboy ng Diyos ang lalaki? Sapagkat
Ayaw ng Diyos maulit ang kasalanan na inumpisa ni Adan. Iniunat ni Adan ang kanyang kamay at kinain niya ang prutas ng kaalaman ng masama at ng tama at ng masama. So, ibig sabihin, may kapasidad si Adan na lumabag uli sa Panginoon. Kaya, nagbitaw ng pasya ang Panginoon at pagkatapos ng hatol ng Diyos ay kanyang isinagawa ang paglayas kay Adan at kay Eva. Ipinatupad ng Diyos ang sentensya niya, ang hustisya ng Diyos sa lahat ng makasalanang tao ay hiwalay. Paghihiwalay niya sa makasalanang tao. Now, lahat po ng kasalanan ay may kahihinatnan. So, ganun din si Adan at si Eva nung nagkasala sila laban sa Diyos, ang nakita lang nila Eva at ni Adan ay yung good time ng kasalanan. Pero hindi nila binigyang isip yung kahihinatnan ng kasalanan. At malamang ito ang dahilan kung bakit nandito ako, nangangaral ng salita ng Diyos para mabigyan nating pansin ang kahihinatnan ng dulong wakas ng ating kaluluwa kung hindi tayo magpasakop sa Panginoong Jesucristo. Kung manatili tayo sa kasalanan at bulok na sistema ng mundo, ano ang dulong wakas ng ating kasalanan? Yun din ang natamo nila Adan at ni Eva, yung dulong wakas ng kasalanan nila ay hiwalay sila sa Diyos. Pinalaya sila ng Diyos sa paraiso. Subalit, bakit ganoon ang Panginoon? Bakit ipinatong ng Diyos ang hustisya sa makasalanang tao? Ito ba ay para mapahiya lamang ang tao? No. May disenyo ang Diyos kung bakit ipinatupad ng Diyos ang kanyang hustisya. Sa Psalm 83 verse 16, basahin ko ito, Psalm 83 verse 16. Ito ang sinabi ng Bible kung bakit pinahiya ng Diyos ang tao. Psalm 83 verse 16, sabi, punuin mo ang kanilang mga mukha ng kahihiyan, O Panginoon, upang hanapin nila ang iyong pangalan. Yun ang dahilan kung bakit pinuno ng Diyos ng kahihiyan si Adan at si Eva, upang sila ay magsisi, upang sila ay magbalik loob sa Panginoon, upang sila ay hangarin nila na matuklasan nila, malaman nila ang ibig sabihin ng pangalan ng Panginoon. So ang ibig sabihin ng pangalan ng Panginoon, ang salitang Panginoon sa Hebreo ay Yehovah. Jehovah, Yehovah. Ibig sabihin, siya ay Diyos na nag-iisa at hindi nangangailangan ng kung sino man upang mabuhay. Siya ay buhay mula pa sa simula, walang katapusan, walang simula, walang katapusan, at siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Yun ang laman ng pangalang Yehovah. May iba pa siyang mga pangalan sa Bible. Merong Elohim. Ibig sabihin, siya ang master, siya ang Diyos, siya ang pinakamataas. Kaya tayo nagpe-pray, kasi siya ang pinakamataas. Hindi na pwede tayong lumampas sa Diyos. Pero salamat, sa pamamagitan ng prayer, maabot natin ang Diyos. Siya ang Elohim. Siya ang Adonai. Sa Scripture, ang Adonai, siya ang Panginoon, ang Master. Sumusunod tayo sa Kanya. May pasasalamat tayo sa Kanya, may pagpupuri tayo sa Kanya dahil kinikilala natin siya bilang Master, Adonai. Sa dami palang pangalan ng Diyos sa Scriptures, yes. Ang pangalan din niya, merong Jehovah Nisi, Jehovah Rapha, Elohim, Eloah, El, may Adonai, Yehovah, may Yehovah, Elohim. Mga pangalan ng Diyos, napakahalaga. Kasi, ang pangalan,
ay tumatayo bilang katangian o otoridad ng may pangalan. So, tayo ba ay may mga pangalan? Yes. Alam mo ba yung ibig sabihin ng pangalan mo na binigay sa'yo ng magulang? O, kailangan, kung buhay pa ang magulang, tanungin mo, bakit mo ako pinangalan ganito? O, yun. Pero sa Bible, ang pinakamahalagang pangalan sa lahat ng mga pangalan ay ang Panginoong Jesucristo. The name above every name is Jesus Christ. Kasi ang Jesus, ibig sabihin ng Jesus, Jehovah Savior. Ang Panginoong tagapagligtas. At tayong lahat ay napahiya sa kasalanan. At sabi ng Bible, punuin mo ang kanilang mga mukha ng kahihiyan, O Panginoon, upang hanapin nila ang iyong pangalan. So sana sa araw na ito, matamo natin, maipag-isip natin ang pangalan ng Panginoon, siya ay tagapagligtas. Jehovah Savior, Jesus, Panginoong tagapagligtas. Yung Kristo ay titulo, hindi naman pangalan yun, hindi niya apelido yun. Pero yun ay titulo niya. Kung sino siya, siya ay ang Kristo. Tagalog, Kristo, Greek, Kristo, sa Hebrew, Messiah. Messiah, ibig sabihin, hinirang, pinili, sinugo ng Diyos. So napakalaga ng kanyang pangalan. Yan ang disenyo ng Diyos kung bakit pinatupad niya ang kanyang hustisya at pinahiya niya si Adan at si Eva upang sila ay magsisi at sumampalataya sa Panginoon. Tunay nga na sila ay nagsisi sapagkat ang Bible ay nagtuturo na kung hindi ang tao, kung walang pagsisisi ang tao, wala siyang kaligtasan. Kung palaging palusot, kung palaging may dahilan, walang kaligtasan ng tao. Pero kung ang tao ay magpatotoo sa Diyos at umamin siya ng kanyang pagkakamali at pagkakasala laban sa Diyos, may kapatawaran ng Diyos para sa taong nagpapatotoo sa Kanya. You understand? Sa Romans chapter 6 verse 21, Romans 6:21, sabi ng Bible, kaya ano ang naging bunga? Anong bunga mayroon kayo sa mga bagay na ngayon ikinahihiya ninyo? So ang tunay na nagsisisi ay ang taong napahiya sa kabanalan ng Diyos, pero hindi siya tumigil doon. Siya ay lumapit sa Diyos at may pagkukumpisal at may pag-aamin at may pagsasang-ayon sa Diyos na siya nga ay tunay na makasalanan at ang Diyos ay banal. At siya ay lumalapit sa Panginoon sa pangalan ni Jesus, Jesus, Jehovah Savior. At inaamin niya na ang hustisya ng Diyos ay tama. At nararapat sa atin ang impyerno, ang paghiwalay sa Diyos. Nararapat sa atin bilang makasalanang taong hapon ng Diyos. Pero tinatanggap din natin ang grasya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi lang Diyos ng hustisya, siya rin ay Diyos ng awa. Siya rin ay Diyos ng grasya. Amen? At ang grasya ng Diyos ay ang nagbigay sa atin ng isang tagapagligtas, na siya ay anak ng isang Birheng Maria, na siya ay namatay, inilibing, at muling nabuhay para sa lahat ng nagsisisi at tumatanggap sa Kanya, tumitingin sa Kanya, bilang tagapagligtas. Yes. So ang buhay natin ngayon, wala tayo sa hardin, wala tayo sa halamanan, wala tayo sa paraiso, pero hindi naman tayo itinapon ng Diyos sa impyerno. May pagkakataon pa tayo, buhay pa tayo, amen? So habang may hinga, may pag-asa, amen? So, ang buhay natin ngayon ay isang probation. Ang buhay natin ngayon ay isang probation. Ibig sabihin, may pagkakataon tayo na piliin na magsisi, na piliin na sumampalataya sa Panginoon. Yes, pinalayas si Adan sa hardin, pero hindi iniwan ng Diyos si Adan. Amen?
At ganun din, yes, maaaring wala tayong karapatan na pumasok sa langit sa ngayon. Pero hindi naman tayo iniwan ng Diyos. Amen. Nagpadala ang Panginoon ng kanyang salita. Nagpadala ang Diyos ng pagkakataon upang mabigyan nating pansin at pagbalik loob tayo sa Panginoon at may halong pagsisisi at pananampalataya sa Kanya upang matamo natin ang tunay na punong kahoy ng buhay. Sino yon? Halaman ba yon? No. Yan ay ang Panginoong Jesucristo. Amen. Siya ang sinugo ng Diyos. Siya ay nagkatawang tao. Siya ay namatay bilang kapalit natin. Tayo dapat ang pinatay. Tayo dapat ang pinakot. Tayo dapat ang napasok sa hatol ng Diyos. Pero si Kristo ang tumayo bilang ating kapalit. At siya ang pinatay, siya ang ibinurol, tapos siya ay muling nabuhay, tagumpay, laban sa kasalanan, kamalian at kasalanan. At siya ang nag-aalis ng hatol ng Diyos. At kung tayo ay tunay na may pagsisisi at tunay na pananampalataya sa Panginoon, siya ang puno ng buhay at nagbibigay siya ng buhay na walang hanggan sa kahit sino na tunay na sumasampalataya sa Kanya. Amen? Amen. Let's pray at salamat sa pakikinig ninyo. Let's praise. Dakilang Diyos, salamat Lord sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang tumingin sa salita ng Diyos at pag-isipan Lord ang probation Lord na binigay niyo po sa amin dito sa buhay na ito. At yung munting oras na ito Lord, nawa ito ay maging blessing ng pananampalataya sa mga taong magsisisi at sumasampalataya kay Kristo. Lord, bless niyo po ang aming mga pamilya. Bless niyo po ang aming mga mahal sa buhay. Bless niyo po yung mga anak, Lord. Bless niyo po yung mga nangangailangan ng pabor, Panginoon. Bless po ninyo yung mga nangangailangan ng iyong tulong. Lord, panustos, Lord, i-bless po ninyo yung mga panustos na kailangan, Lord. Ganon din, Lord, yung hilong ng katawan, isip, Lord, at ng puso, dakilang Diyos. Lord, i-bless niyo po kami, hindi dahil sa aming sarili, hindi dahil sa aming simbahan, o samahan, o iglesia, or anumang sakramento. Bless niyo po kami dahil kay Jesus Christ, dahil sa inyong anak. I-bless po ninyo ang bawat isa na nandito. Hapusin po ninyo kami. At nawa, Lord, buksan po ninyo ang aming puso na may tunay na pagsisisi at pananampalataya sa inyo sa oras na ito, Lord. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan sa amin. Hindi po kami nakakalimot na magbigay ng pagpupuri at pasasalamat sa inyong kabutihan sa amin. Dakila kayo, Lord, at umaasa kami na gagawa kayo ng mga dakilang bagay sa aming hinaharap. Ito pong aming dalangin sa ngalan ni Jesucristo. Amen and amen.